Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Araling Panlipunan. Ngayon ay ating tatalakayin ang mga bumubuo sa komunidad. Sa araling ito, ating matututunan ang konsepto ng komunidad at ang mga uri nito at mga bumubuo rito. Handa ka na ba? Ano ba ang komunidad? Ano-ano ang mga halimbawa ng komunidad? Ang komunidad ay binubuo ng pangkat ng mga tao na naninirahan sa isang pook na magkatulad ang kapaligiran at pisikal na kalagayan. Tinatawag din itong pamayanan. Ang komunidad ay maaaring magkaiba-iba depende kung saan ito matatagpuan. Narito ang mga uri o halimbawa ng komunidad. Ito ang komunidad na makikita sa kapatagan. Pangunahing ikinabubuhay ng mga tao rito ang pagtatanim ng mga halamang tulad ng gulay, palay, at iba pa. Ito ang komunidad na makikita sa tabing dagat o lawa. Pangunahing ikinabubuhay ng mga tao rito ang pangingisda. Ito ang komunidad na makikita sa kabundukan. Simple ang pamumuhay ng mga tao rito. Sila ay malayo sa mga lungsod, kung kaya't pagmimina ang karaniwang ikinabubuhay ng mga tao rito. Ito ang komunidad na makikita sa talampas. Ito ay patag na lugar sa itaas ng bundok. Kadalasan ang hanap buhay ng mga tao rito ay pagsasaka at pag-aalaga ng mga hayop. Makikita naman sa mga komunidad na nasa industrial na lugar ang mga naglalakihang pabrika at pagawaan. Maituturing na maunlad ang mga tao sa mga komunidad na matatagpuan sa lungsod. Kadalasang ito ang sentro ng pamumuhay sa isang lugar. Muli, narito ang mga halimbawa o uri ng komunidad. Komunidad na matatagpuan sa kapatagan, tabing dagat, kabundukan, talampas, at industrial sa mga lungsod. Ano-ano ang mga bumubuo ng komunidad? Ano-ano ang mga gawain at tungkulin ng bawat isa? Narito ang mga bumubuo ng komunidad: pamilya, paaralan, pook dalanginan o simbahan, pamilihan, sentrong pangkalusugan, at pook libangan. Pamilya. Ang pamilya ang pinakamaliit na pangkat o unit na bumubuo sa isang komunidad. Sa pamilya nagsisimula ang pagtuturo ng mga mabubuting asal na dapat matutuhan ng isang bata. Sa isang tahanan nakatira ang pamilya. Maaaring iba-iba ang bilang ng miyembro ng bawat pamilya. Ang pamilyang kinabibilangan ng 1 hanggang 2 anak ay sinasabing maliit na pamilya. Malaking pamilya ang bumubuo ng pamilyang may higit sa 2 ang bilang ng mga anak. Tinatawag na nuclear family ang pamilyang binubuo ng tatay, nanay, at mga anak. Extended family naman ang pamilyang may kasamang ibang kamag-anak tulad ng lolo, lola, tiyo, tiya o mga pinsan. Tungkulin ng mga magulang na itaguyod at maibigay ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Ang tatay at nanay ay may tungkulin sa pamilya. Tinitiyak nilang may makakain, may maisusuot,
at matitirhan ang kanilang pamilya. Ang mga anak ay may tungkulin din sa tahanan. Tumutulong sila sa mga gawaing kanilang makakaya. Kailangan ding igalang nila ang kanilang mga magulang at iba pang nakatatanda. Ang bawat pamilya ay may dapat gawin para mapanatili ang pagmamahalan, kaayusan at kapayapaan sa tahanan. Paaralan. Ang paaralan ay bahagi ng komunidad. Dito pumapasok ang mga mag-aaral para matuto. Ang paaralan ang itinuturing na ikalawang tahanan ng mga mag-aaral sa isang komunidad. Ang mga guro ang nagsisilbing magulang nila rito. Itinutuloy ng mga guro ang pagtuturo at paghubog sa isipan at kalooban ng mga mag-aaral na sinimula ng kanilang magulang sa tahanan. Ang prinsipal, mga guro at mga mag-aaral at iba pang nagtatrabaho rito ay kabilang sa komunidad na ito. Lumalawak at lumalalim ang kaalaman at karanasan ng mga mag-aaral sa paaralan. Kailangan lamang sumunod, makinig ng mabuti at makisali sa iba't ibang gawaing pampaaralan upang higit na matuto. Bilang mag-aaral, ikaw ay dapat sumunod sa mga tuntunin ng paaralan. Inaasahang ikaw ay higit na bubuti, huhusay at tatalino habang ginagabayan at tinuturuan sa paaralan. Tungkulin ng paaralang magbigay ng mabuti at dekalidad na edukasyon sa mga mag-aaral. Tungkulin nitong mahubog ang mga bata ng may wastong pag-uugali at gawi. Simbahan. Ang simbahan, sambahan o bahay dalanginan ay napakahalagang bahagi ng komunidad. Sa simbahan, natuturuan tayong magmahal ng kapwa at nalalaman natin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos. Ito ang simbahan ng mga Katoliko. Pari ang tawag sa pinuno rito. Ito ang moske, bahay dalanginan ng mga Muslim. Imam ang tawag sa pinunong panrelihiyon ng mga Muslim. Ito ang kapilya ng mga Iglesia ni Cristo. Ministro ang tawag sa kanilang pinuno. Isang halimbawa lamang ito ng simbahan ng mga Protestante. Pastor ang tawag sa kanilang leader. Tungkulin ng mga pinuno ritong ipaliwanag ang salita ng Diyos. Tungkulin naman ng mga sumisimba na sundin ang mabubuting turo na ipinaliliwanag sa kanila. May mga tuntuning sinusunod ang bawat kasapi ng iba't ibang relihiyon. Ang pook dalanginan, simbahan o sambahan ay bahagi ng komunidad. Pamilihan. Ang pamilihan ay bahagi ng komunidad kung saan tayo bumibili ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. May iba't ibang halimbawa ng pamilihan. Sa mall, palengke, grocery o sari-sari store. Ito ay isang sari-sari store. Ito ang pinakamalapit na tindahan sa inyong tahanan. Makabibili ka rito ng tingi o paisa-isa lamang na kailangan ng inyong pamilya. Ito ay isang palengke. Dito karaniwang makabibili ng mga sariwang isda, karne, gulay, prutas at marami pang iba. Makamumura ka sa palengke kung marunong kang tumawad. Ito ay isang grocery. Kumpleto ang mga bilihin dito para sa iba't ibang kailangan sa tahanan. Maginhawang mamili sa grocery dahil may aircon dito. Nakalagay ang presyo sa lahat ng paninda rito. Ito ay isang mall. Ito ang pinakamalaking pamilihan. Lahat ng kailangan ng pamilya ay mabibili rito. Malamig rin dito dahil may aircon. Malalawak din ang paradaan ng mga sasakyan.
Tungkulin ng mga pamilihan maibigay ang mga kailangan ng mga mamimili. Kailangan ding sumunod ang mga nagtitinda sa presyong itinakda ng pamahalaan sa mga paninda rito. Tungkulin rin nila na tiyaking sariwa, maayos o may kalidad ang mga produkto rito. Tungkulin naman ng mga mamimili na maging magalang at tapat sa pakikipag-usap o paghingi ng mga kailangan sa tindera o tindero nito. Sentrong pangkalusugan. Bahagi rin ng komunidad ang nangangalaga sa ating kalusugan. Mahalagang maging malusog tayo para sa ating sarili at para sa komunidad na ating kinabibilangan. Ang Barangay Health Center, klinik, at mga ospital ay bahagi rin ng komunidad. Dito dinadala ang mga may sakit para masuri ng doktor at mabigyan ng tamang gamot. Ang mga taong malulusog ay maaari ding magpakonsulta para maiwasan ang pagkakasakit. May mga pampublikong ospital o public hospital. Karaniwang libre ang pagpapagamot rito. Layunin ng pamahalaan na maging malusog ang mga mamamayan sa komunidad. Nagbibigay sila ng libreng panggagamot at medisina. May mga pribadong ospital rin o private hospital. Nagbabayad naman dito ang mga may sakit para masuri o magamot ng mga doktor. Dapat tanggapin ng ospital ang sino mang pumunta rito upang magpagamot, mahirap man o mayaman. Pook libangan. Matatagpuan din sa komunidad ang mga pook libangan. Dito naglalaro o namamasyal tuwing araw ng linggo o sa mga araw na walang pasok sa paaralan o trabaho. Sa lugar na ito, kadalasang nabubuo ang mga magagandang pagsasamahan ng mga magkakakomunidad. Tungkulin ng mga namamahala sa lugar na ito na matiyak ang kaligtasan ng mga batang naglalaro at mga taong pumupunta rito. Mahalaga ring mapanatili ang kaayusan at kalinisan ng mga lugar na ito. Tandaan, ang komunidad ay isang lugar na pinaninirahan ng mga tao. Tinatawag din itong pamayanan, kinabibilangan ng pangkat ng mga tao. Muli, narito ang mga bumubuo ng komunidad: pamilya, paaralan, pook dalanginan o simbahan, pamilihan, sentrong pangkalusugan, at pook libangan. Tukuyin kung ang pangungusap ay tama o mali. Maaari mo ring isulat ang iyong sagot sa comment section. Ang komunidad ay isang pamayanan. Ito ay tama. Ang komunidad ay kinabibilangan ng mga mamamayan. Ito ay tama. Ang komunidad ay hindi kinakailangang maging maayos at malinis. Ito ay mali. Ang komunidad ay binubuo ng pangkat ng mga tao na naninirahan sa isang pook na magkatulad ang kapaligiran at pisikal na kalagayan. Ang tamang sagot ay tama.
Ang komunidad ay binubuo ng pangkat ng mga tao. Ito ay tama. Ang komunidad ay nangangalaga sa mga kasapi nito. Ang tamang sagot ay tama. Ang mga anak ay may mga tungkulin sa tahanan. Ito ay tama. Ang pamilya ang pinakamalaking pangkat o unit na bumubuo sa isang komunidad. Ito ay mali. Ang bawat isa sa komunidad ay may tungkuling dapat gampanan. Ito ay tama. Ang pamayanan ay binubuo ng isang tao lamang. Ito ay mali. Lumalawak at lumalalim ang kaalaman at karanasan ng mga mag-aaral sa paaralan. Ito ay tama. Tinatawag din pamayanan ang komunidad. Ito ay tama. Tungkulin ng paaralang magbigay ng mabuti at dekalidad na edukasyon sa mga mag-aaral. Ito ay tama. Bilang mag-aaral ay hindi kailangang sumunod sa mga tuntunin sa paaralan. Ito ay mali. Ikaw ay kabilang sa pangkat ng mga tao. Ito ay tama. Tungkulin ng mga pamilihan maibigay ang mga kailangan ng mga mamimili. Ito ay tama. Tungkulin ng mga namamahala sa mga puok libangan na matiyak ang kaligtasan ng mga batang naglalaro at mga taong pumupunta rito. Ito ay tama.
Tukuyin ang komunidad na kinabibilangan ng bawat sitwasyon. Ito ba ay pamilya, paaralan, pook dalanginan o simbahan, pamilihan, sentrong pangkalusugan o pook libangan? Maaari mo ring isulat ang iyong sagot sa comment section. Dito nagpupunta ang mga taong nais manalangin o magdasal. Ito ay pook dalanginan o simbahan. Dito nagpupunta ang mga taong nais magpagamot o magpakonsulta. Ang tamang sagot ay sentrong pangkalusugan. Dito pumapasok ang mga mag-aaral upang matuto. Ito ay paaralan. Dito nagsisimula ang pagtuturo ng disiplina at magagandang asal. Ang tamang sagot ay pamilya. Dito namimili ng mga pangangailangan sa araw-araw. Ito ang pamilihan. Dito naglilibang o namamasyal ang mga tao sa araw ng kanilang pahinga. Ang tamang sagot ay pook libangan. Tukuyin ang uri o halimbawa ng komunidad na inilalarawan sa bawat pahayag. Ito ba ay kapatagan, tabing dagat, kabundukan, talampas, o industrial? Maaari mo ring isulat ang iyong sagot sa comment section. Pagsasaka ang pangunahing hanapbuhay sa komunidad na ito. Ang tamang sagot ay kapatagan. Kadalasang nabubuhay ang mga tao rito sa pangingisda. Ang tamang sagot ay tabing dagat. Hanap buhay ng mga tao rito ang magmina. Ang tamang sagot ay kabundukan. Mahilig mag-alaga ng hayop ang mga tao sa komunidad na ito. Ito ay talampas. Maraming pagawaan at pabrika ang nakatayo rito. Ang tamang sagot ay industrial.
Tukuyin ang tamang sagot. Maaari mo ring isulat ang iyong sagot sa comment section. Ang tawag sa pinunong panrelihiyon ng mga Muslim: pari, imam, ministro, pastor. Ang tamang sagot ay imam. Ang tawag sa pinuno ng Iglesia ni Cristo: pari, imam, ministro, pastor. Ang tamang sagot ay ministro. Ang tawag sa pinuno ng simbahang Katoliko: pari, imam, ministro, pastor. Ang tamang sagot ay pari. Ang tawag sa lider ng mga Protestante: pari, imam, ministro, pastor. Ang tamang sagot ay pastor. Kumpleto ang mga bilihin dito para sa iba't ibang kailangan sa tahanan: sari-sari store, mall, palengke, grocery. Ang tamang sagot ay grocery. Dito karaniwang makabibili ng mga sariwang isda, karne, gulay at prutas. Sari-sari store, mall, palengke, grocery. Ang tamang sagot ay palengke. Ito ang pinakamalapit na tindahan sa inyong tahanan: sari-sari store, mall, palengke, grocery. Ang tamang sagot ay sari-sari store. Ito ang pinakamalaking pamilihan: sari-sari store, mall, palengke, grocery. Ang tamang sagot ay mall. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.